Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig dito sa channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa tunay na buhay at ito ay kwento ng aking bayaw na isang sundalo nang nadestino siya sa isang liblib na baryo. Hindi ko makakalimutan taong 1979. Kakatapos lang namin ikasal ng aking asawa na si Gloria. Dahil nag-iisang babae sa 5 magkakapatid, lahat ng kuya niya ay dumating para masaksihan ang aming kasal. Isa sa kapatid niya ay isang sundalo. Itago ko na lang siya sa pangalang Lucas. Mabait at mapagmahal sa mga magulang at kapatid si Bayaw. Palibhasa, ito ang panganay sa lahat, kaya para itong tumatayong ama sa kanyang mga kapatid. Maliit pa lang sila nang mamatay ang kanilang tatay. Naaksidente ito sa minahan na pinagtatrabahuhan. Magmula noon ay mag-isa nang nagpakahirap sa pagtatrabaho ang biyanang kong babae na si Flora. Lahat ng trabaho ay pinasok nito matustusan lang ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Ganon din ang malaki nilang gastusin sa kanilang pag-aaral. Kaya nang mag-high school si Bayaw ay natuto na itong mamasukan sa palengke upang makatulong sa pamilya. Nang makatungtong ng kolehiyo si Bayaw ay naging working student ito. Nagtatrabaho siya sa gabi at nag-aaral naman sa araw. Si Bayaw na halos ang tumatayong ama sa kanyang mga kapatid. Kaya naman napakalaki ng respeto sa kanya ng magkakapatid. Nang minsan na nakainuman ko silang 4 na magkakapatid, napakwento si Bayaw Lucas kung gaano kadelikado at kahirap ang maging isang sundalo. Oras-oras nasa hukay daw ang isang paa niya, lalo pa kung saan-saang lugar sila nadidistino. Kaya naman, bihira lang siyang nakakauwi sa kanila para makasama ang pamilya. May asawa at 3 anak na din si Bayaw Lucas. Sa probinsya ng asawa niya, naiwan ang kanyang mag-ina. Nagpatayo dito sila ng bahay sa lupang pag-aari ng mga magulang nito. Mas okay na daw yun kaysa kung saan lang mapatira ang kanyang mag-ina. Kahit papaano, panatag daw siya na katabi lang ng kanyang mga biyanan ang kanyang mag-iina. May dadamay agad kapag may problema. Dama ko ang lungkot sa mga mata at boses ni Bayaw ng mga sandaling yun. Wala naman siya magagawa dahil sa tawag ng tungkulin na kanyang sinumpaan. Kwento pa niya na muntik na daw siyang mamatay nang minsan na nakasagupan niya ang mga aswang. Nagkatinginan kami ng iba ko pang Bayaw. Bigla kaming nagka-interes na ituloy ni Bayaw ang kanyang pagkukwento. Dahil kahit ako, hindi naniniwala na may mga aswang pala talaga na nabubuhay sa ating mundo. Namalayan ko na lang na kumuha ng upuan ang aking asawa at biyanang babae para makinig sa kwento ni Bayaw Lucas. Unang sabak daw niya sa pagiging sundalo. 5 silang magkakasama na nadestino sa isang liblib na baryo na kung tawagin ay Baryo Dimasupil. Ang baryo ay nasasakupan ng probinsya ng Bicol. Marami daw nagtatagong rebelde sa baryo na yun, kung saan ang mga residente daw na nasabing baryo ay hinihimok ng mga makakaliwang grupo upang sumapi sa kanila. Ang ibang bahay daw doon ay ginawa ng taguan ng mga armas at malalaking halaga ng salapi na nakokolekta sa mga bayan upang maging panustos nila sa mga pangangailangan sa bundok. Marami daw negosyante sa bawat bayan na sakop ng probinsya ng Bicol ang nagrereklamo dahil sa sapilitang pangongolekta ng grupo ng salapi. Halos wala na daw silang kinikita sa paghahanap buhay, kaya itinuturing na nilang malaking balakid ang ginagawa ng grupo. Kapag hindi naman daw sila nagbigay ng pera, panigurado nga may mangyayaring hindi maganda sa kanilang negosyo. Kaya sa takot ng mga negosyante, ay pikit na mata na lamang silang nagbibigay ng itinakdang halaga ng grupo. Hindi naman daw nagpabaya ang kapulisan. May mga pinapadala na daw ng mga tauhan sa liblib na baryo. Subalit sa kasamaang palad, ni isa sa mga yon ay walang nakabalik. Kaya naman naging palaisipan sa lahat, lalo na sa mga kamag-anak ng mga pulis na ipinapadala sa Baryo Dimasupil
kung buhay pa ba ang kanilang mahal sa buhay o patay na. Dahil sa sunod-sunod na reklamo ng taong bayan at mga nawawalang kapulisan, ay humingi ng tulong ang pamunuan ng presinto sa nasabing bayan. Kaya naatasan ang grupo ni Bayaw bilang unang assignment na ipagawa sa kanila. Silang 5 daw ay pawang mga baguhan lamang, kaya agresibo sila na alamin ang katotohanan sa mga nawawalang kapulisan at mga rebeldeng nagkukuta sa baryo di Masupil. Kinakabahan man sila sa kahaharaping panganib, ay naglakas loob na lamang sila. Bilang leader ay si Bayaw Lucas daw ang napili, kaya naman pinag-iisipan niyang mabuti ang mga hakbang na kanilang ginagawa. Dahil sa kanya din nakasalalay ang buhay ng kanyang mga kasama. Mula sa Quezon Province ay bumiyahe silang 5 papunta sa kanilang target na baryo sa probinsya ng Bicol. Habang nasa daan ay maiingay ang kanyang mga kasama. Isa sa kasama nila ang nagkwento na may narinig na rin daw itong kwento tungkol sa isang lugar sa Bicol na may mga aswang ang isla daw ng Karamuan. Napaisip si Bayaw kung tunay nga ba na may aswang, dahil lumaki din naman siya sa probinsya pero wala naman siyang nakita o nabalitaan tungkol sa aswang. Nakatalugan na niya ang pagkukwentuhan ng kanyang mga kasama. Isang tapik sa tuhod ang nagpagising kay Bayaw Lucas. Nakarating na pala sila sa isang bayan sa Bicol. May nakita silang karinderya at dahil magtatanghalian na ay naisipan muna nilang kumain. Halos puno na ang karinderya nang makapasok sila. Mabuti na lang may mga tapos nang kumain kaya nakaupo kaagad sila nang makaalis ang mga ito. Habang naghihintay ng kanilang order ay naisipan ni Bayaw na magtanong sa isang waiter na babae. Tinanong niya kung saan ang daan at ano ang kanilang sasakyan bago makarating sa baryo di Masupil. Napatingin ang lahat ng taong kumakain sa karinderya nang marinig ang kanyang tanong. Maging ang waiter na sa kanyang harap ay napansin niya ang panginginig ng mga kamay nito. Nagkatinginan silang 5 at nagtataka hanggang sa isang may matandang lalaki ang nagsalita mula sa likuran nila. Tinanong nito kung ano daw ba ang pakay nila sa baryo di Masupil. Nang kanilang lingunin nakita nila na puti na ang may kahabaang buhok ng matanda. Sa tabi nito ay may isang tungkod na kahoy. Patuloy ito sa pagsasalita habang kumakain, ni hindi man lang sila nito tinitignan. Hindi alam ng mga tao na sundalo sila dahil nakadamit lang sila ng sibilyan. Kung susuriin para silang hikers. Dahil sa naglalakihan nilang backpack. Walang kamalay-malay ang mga tao na may mga baril sa loob ng kanilang baga. Sa patuloy na pagtatanong ng matanda, naging tahimik ang lahat. Wala pa ring sagot na nagmumula sa grupo nila Bayaw. Kaya nahulaan ng matanda na may pakay sila sa baryo. Binalaan sila nito na iba yung pag-iingat ang kanilang dapat gawin. Ayon sa matanda, marami nang sumubok na pumasok sa baryo di Masupil. Bagamat usap-usapan na delikwente ang lugar. Marami pa din daw ang nagkakadatingan ng mga tao sa bayan na nagmula sa iba't ibang lugar. At tulad nila ay iisa lang ang mga naging tanong ng mga ito. Kung saan o papaano daw ba makakarating sa baryo di Masupil. Dahil suki daw siya sa karinderya, halos araw-araw dun siya kumakain. Na pinatunayan naman ng mga tauhan doon dahil nagtanguan ang mga to. Sa halos lahat daw ng mga taong pumunta sa baryo di Masupil ay wala daw siyang nakitang nakabalik sa bayan. May narinig silang mahihinang bulungan na nagmumula sa mga taong kumakain sa loob ng karinderya. Takot ang nakita ng grupo ni Bayaw sa mga mata ng mga tao. Naging malungkot ang aura ng matanda. Napabuntong hininga pa ito nang sa wakas ay isa-isa na silang tinignan. Tumingin sa paligid ang matandang lalaki. Nag-iwasan naman ng tingin ang mga kumakain. Tumayo ang matanda at dahan-dahang pinuntahan si Bayaw. Bumulong ito kay Bayaw pagkatapos ay tuluyan na itong lumabas sa karinderya. Nagkatinginan sina Bayaw at kanyang mga kasama. Nang dumating ang kanilang order ay sinabihan niya ang mga kasama niya na magmadaling kumain.
Nakuha agad naman ng mga kasama niya ang mensahe sa kanyang sinabi. Halos kakalapag pa lang ng kanilang order. Ilang minuto lang ay tapos na agad sila. Nagkatinginan na naman ang mga tao nang halos sabay-sabay silang tumayo at pahilerang lumabas ng karinderya. Maya-maya pa, may isang babae ang biglang nagsalita. Madadagdagan na naman daw ang bilang ng mga taong nawala na parang bula na pumunta sa kabilang kinatatakutang baryo. Kakalabas pa lang ng grupo ni Bayaw nang may isang batang lalaki ang kumalabit sa kanya. Nagmamadali itong naglakad. Sumunod sina Bayaw hanggang sa makarating sila sa isang lumang bahay. Sinaunang bahay ang datingan ng estilo nito. Tirik ang araw ng mga oras na yon. Subalit nang pumasok sila sa bakuran ng bahay ay nakaramdam sila ng malamig at preskong hangin. Napansin nila ang naglalakihang puno sa likod bahay hanggang sa dalhin sila ng bata sa isang bahay kubo na nakatayo sa likod ng lumang bahay. Sinenyasan sila ng batang lalaki na huwag maingay at manatili na munang nakatayo sa labas ng pintuan. Maya-maya pa nakita nila ang matandang lalaki na nakaluhod ito sa isang sulok ng kubo. May hawak itong isang bagay na hindi pamilyar sa paningin ni Bayaw. Hanggang sa natapos ito sa ginagawa. Tilingon sila ng matanda at sinenyasan na pwede na silang pumasok. Mabilis na kumilos ang batang lalaki. Inabutan sila nito ng tagi-isang bangko na gawa sa kahoy. Pagkatapos ay naupo ang matanda sa gitna nilang lima. Sinarado ng bata ang pintuan ng kubo. Mula sa liwanag na nagmumula sa bukas na bintana ay kitang-kita ni Bayaw ang isang bagay na hawak ng matanda. Iniabot ito kay Bayaw. Ito daw ay sinturon ng kanyang ninuno, kung saan ay may kakayahan itong pumatay ng karaniwang tao sa isang segundo lamang. Kapag mga nilalang na may kakaibang kapangyarihan daw ay aabuti ng 24 oras bago malagutan ng hininga. Nagtaka si Bayaw kung bakit kinakailangan itong ibigay sa kanya ng matanda. Tila nahulaan naman ng matanda ang nilalaman ng kanyang isipan, kaya ito ay nagsalita. Pagpasok pa lang daw ni Bayaw sa karinderya, alam niya na kung hindi sila pulis, tiyak na mga sundalo sila. Marunong daw bumasa ng kilos ang matanda. Dahil sa mga walang humpay na pagkawala ng mga tao sa baryo Di Masupil, ay nakapagdesisyon na ito nga tumulong. Natatakot ang matanda na isang araw sa bayan na mismo nila sasalakay ang mga nilalang na nakatira sa baryo Di Masupil. Naguguluhan na nagkatinginan sila ni Bayaw at mga kasama niya. Kaya binanggit ni Bayaw ang tungkol sa mga rebelde na nabalitang kumontrol sa mga tao sa nasabing baryo. Napabuntong hininga ang matanda bago ito nagsalita. Totoo naman daw ang mga kumakalat na balita sa bayan nila at sa mga karatig bayan. May mga rebelding grupo na nangongolekta sa bayan nila at labis daw na nagpapahirap ang mga ginagawa ng grupo sa mga negosyante. Subalit ang ipinagtataka ng mga tao, habang lumilipas ang araw ay padalang ng padalang ang mga rebelde. Hanggang isang araw ay tuluyan ng walang dumarating na rebelde na nangongolekta ng pera sa mga negosyante. Hanggang nag-umpisa na raw na may mga taong dumarating sa kanilang bayan. Grupo-grupo daw ito at palaging tinatanong kung saan at paano makakarating sa liblib na baryo ng Di Masupil. Sa lahat daw na nagtanong na yun, isa ay walang nakabalik sa bayan para sumakay sa bus pa uwi. Iisang ruta lang daw ang dinaanan ng bus, kaya walang ibang terminal na maaaring sakyan ang mga turista o dayuhan sa naturang bayan. Dumating na rin ang araw na may kapulisan na dumating at nag-imbestiga, subalit walang naging sagot ang mga taong bayan dahil ang nasabing baryo ay kinatatakutan ng lahat. Ilang dekada na ang nakakaraan nang mapabalita na ang baryo Masupil ay pinamumugaran ng mga aswang. Ang dating tahimik na baryo ay nagmistulang libingan ng mga turista o dayo, lalo na noong nagdadaos pa ng piyesta sa baryo. May mga nakapagsabi na may isang babae daw na lumaki sa baryo ang nakapangasawa ng taga-probinsya ng Antique
at doon tumira ang mag-asawa at magmula noon ay sunod-sunod na ang mga bali-balita na iisang pamilya daw ng aswang ang naninirahan sa baryo. Hanggang sa ang nasabing baryo ay narating ng mga rebelding grupo. Noong una ay takot pa daw ang mga tao sa baryo. Subalit nang minsan daw na may lalaking pumalag sa grupo dahil nakakaabala na ng husto ang mga rebelde sa kanilang hanap buhay sa bukid, pumutok ang balita na kinaumagahan ay natagpo ang wala ng buhay ang lalaking pumalag. Magmula noon ay unti-unti nang nawala ang mga rebelde. Ayon sa matandang lalaki, kahit pa hindi niya nakikita ang mga nababalitang aswang, may kutob siya na totoo ang balita at ang hinala niya ang mga rebelde na kumukontrol sa baryo at mga pulis na nagtangkang mag-imbestiga ay kinain ng mga aswang sa baryo. Napabuntong hininga si Bayaw kung totoo man ang sinasabi ng matanda. Nasa panganib na pala ang buhay nilang 5. May mga bagay pa nga ibinigay at ibinilin sa kanila ang matanda. At sa huli bago sila tuluyang umalis ay iniabot ng matanda kay Bayaw ang isang kulungan ng ibon at nang kanya itong tignan ay isang maliit na ibon na kulay itim ang nasa loob. Sa oras daw na kritikal na ang sitwasyon, pakawalan lang daw ni Bayaw ang ibon para matulungan sila. Inabot din ang isang supot ng kalamansi. Ipiga daw nila sa pagkain ibibigay sa kanila sa sinumang taga-baryo di masupil bago sila kumain. Nahihiwagaan na tumango si Bayaw. Nagpapasalamat sila sa matanda. Pagkatapos ay intusan na nito ang batang lalaki na ihatid sila sa bukana ng baryo di masupil. Kailangan makarating daw sila doon bago lumatag ang dilim. Habang naglalakad, panay tanong ng isang sundalong kasama ni Bayaw sa batang lalaki. Ngunit nananatiling tikom ang bibig nito. Matalino ang bata at siguradong sinanay ng husto ng matanda. Isang oras halos ang nilakad nila bago huminto sa paglalakad ang bata. Tinuro sa kanila ang isang maluwag na daan, papasok daw yun sa baryo di masupil. Sa bungad pa lang ay kakaiba ng negatibong enerhiya na ang nararamdaman ni Bayaw. Maging ang mainit na ihip ng hangin ay tila nagbabala sa kanila na mag-iingat. Maya-maya pa nagpaalam na ang batang lalaki at nagpasalamat naman si Bayaw. Nagulat sila nang di pa nakakalayo ang bata, may kasama na itong isang aso. Samantalang wala naman ito kaninang kasama. Maging sa isang oras na halos silang paglalakad ay hindi nila ito napansin. Nagtataas ang puno ang kanilang nadaanan mula sa bukana ng baryo. Hanggang sa wakas ay may kabahayan na silang nakikita. May mga bubungan na silang nakikitang umuusok. May palayan at taniman ng mga gulay at kamote. Malinis ang baryo kahit liblib. Bawat bahay ay may mga bakod na kawayan na may iba't ibang disenyo. Naglabasan sa bahay ang mga tao. Bawat isa ay pinasadaan sila ng tingin. Seryoso ang mukha ng mga taong nakikita nila. Naglakas loob na lumapit si Bayaw sa isang babae na nakatayo sa tapat ng bahay nito. Tinanong niya kung saan makikita ang bahay ng kapitan ng baryo. Isang maskuladong babae ang lumapit sa kanila. Isang maskuladong lalaki ang lumapit sa babae at pinapasok ito sa loob ng bahay. Pasimple nga, pinasadahan ng tingin ni Bayaw ang lalaki. Napansin agad niya ang maitim nitong kuko. May kahabaang kuko na hindi dapat bagay dito dahil lalaki ito. Matalim din itong tumingin at kapag tinititigan ni Bayaw ng mata sa mata, kusa itong umiiwas sa kanya at ibinabaling sa mga kasama niya ang paningin. Sa huli ay itinuro ng lalaki ang bahay ni kapitan. Inihatid sila nito sa tarangkahan ng malawak na bakuran. Isang sigaw ng lalaki na maskulado, may lumabas na kaagad na isang matandang babae. Payat at maputla ang matanda. Nagulat ito nang makita si Bayaw. Lumapit kaagad ito sa lalaki maskulado. Kinausap nito ang matanda. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik sa loob ng bahay ang matandang babae. Ilang sandali lang ang lumipas, isang matandang lalaki ang lumabas. Namumutla din ito at humpak ang magkabila ang pisngi. Sinabi ng lalaki na may mga taong naghahanap sa kanya.
Doon nila nalaman na ito pala ang kapitan ng baryo. Isang matalim na tingin ang pinukol ng maskuladong lalaki sa matanda bago ito umalis. Nahalata agad ni Bayaw na may kakaiba sa mga kilos ng mga tao sa baryo, maging ang takot sa mga mata ng mga tao sa baryo at dalawang matanda ay hindi normal. Kinausap sila ng kapitan kung ano ang pakay nila sa baryo nila. Nakiusap si Bayaw na huwag matakot ang matanda at magsabi ng totoo sa tunay na kalagayan ng baryo. Nakitaan ng panginginig ang matanda. Mumilid din ang luha sa mga mata nito na labis na ipinagtataka ni Bayaw at lalo pa silang nanghinala na may nangyayaring hindi tama sa lugar. Tinignan ni Bayaw ang iba niyang kasama para maglibot sa baryo. Tumango naman ang kanyang mga kasama ngunit pinigil sila ng matanda. Kahit bakas ang takot sa mga mata nito ay nagawa pa rin itong sabihin na huwag silang maghihiwa-hiwalay. Masyado na raw maraming buhay na nasayang at nagbuwis ng buhay. Dapat daw na maputol ang pagkitil sa mga walang kalaban-laban na mga tao. Mabilis nitong sinabi na ang kanilang baryo ay hindi na siya ang kapitan ang namumuno. Pinamumugaran daw ng mga aswang ang kanilang baryo. Magsasalita pa sana si kapitan nang makarinig sila ng sigaw mula sa loob ng bahay. Nagtakbuhan ang mga kasama ni Bayaw papasok sa bayan para silipin ang dahilan ng pagsigaw. Naabutan nilang wala ng buhay ang matandang babae. May mga kalmot ito sa katawan at wakwak ang tiyan nito. Naalarma ang grupo ni Bayaw kaya pinalalabas na nila ang kanilang mga barila. Subalit pinigil sila ng matandang lalaki na umiiyak. Kung paiiralin daw nila ang kanilang pagkaotoridad sa mga pagkakataong yun, siguradong mawawalan ng saysay ang lahat. Ang pagbubuwis ng buhay ng asawa nito, alam ng matanda na naghihinala sa kanya ang pinuno ng mga aswang na naghahari-harian sa baryo nila. Ang maskuladong lalaki ang pasimuno ng lahat. Kung tutuusin ay dayo lang ito sa kanilang lugar. Nagkataon na kapag asawa ito ng taga-baryo di Masupil, kaya naninirahan ito sa kanilang baryo. Subalit ito daw ang pasimuno ng lahat ng pagkawala ng ibang miyembro ng pamilya ng taga-baryo. Kapag may sumalungat sa mga gusto nito, ay kaagad na pinapatay nito. Hindi lang ang kanyang asawa ang nagbuwis ng buhay, maging ang kanilang nag-iisang anak na lalaki ay pinatay din ito sa harapan nilang mag-asawa. Kaya sagad hanggang buto ang pagkasaklam niya sa lalaki. Marami na din daw dayuhan at otoridad ang pinatay ng mga to. Halos lahat daw ng mga pamilya na naninirahan sa baryo ay mga aswang na rin. Maging ang mga tao nga labas-pasok sa kanilang baryo ay ginawang bihag ng mga ito. Kinalaunan ay naging pagkain na rin ng mga bagong aswang na hinawaan ng lalaki ng pagiging aswang. Kapag ayaw kumain ng karne ng tao ang mga aswang, ay sinasadya ng maskuladong lalaki na gutumin ang mga ito. At kapag gutom na ang mga aswang, ay wala na silang pagpipilian pa kundi maibsan ang matinding gutom na kanilang nararamdaman. Kinakain nila ang mga bihag na dayuhan, residente at mga otoridad na ikinukulong nito. Hanggang sa dumami na ang miyembro nito, tinuruan sila ng matanda kung gusto daw nilang magapi ang maskuladong lalaki. Kailangan marunong silang sumalakay o sumakay sa mga gusto nito. Kailangan mas matalino at tuso ka dahil masyadong malakas ang bili nito sa sarili nitong kakayahan. Dumagsa ang mga kapitbahay na dumating sa bakuran ni Kapitan kahit hindi pa ibinabalita sa lahat na patay na ang kapitana. Dumating na kaagad ang mga taong inutusan ng maskuladong lalaki na kung tawagin nila ay si Badong. Sa paglatag ng dilim ay naging tahimik ang buong baryo. Yung katahimikan na nakakakilabot, lalo pa at napaliligiran sila ng mga aswang. Hindi kinakitaan ni Bayaw ng pagluha ang kapitan sa harapan ng mga taga-baryo. Alam niya na darating din sa punto na maging silang mag-asawa ay papatayin din ito. Walang nakakalabas ng baryo kapag ordinaryong tao lang. Nangangamba si Badong na makapagkwento at makahingi ng tulong ang mga ito sa bayan. Mag-aalas 8 ng gabi
nang utusan ni Badong ang ilang kababaihan na sumama sa mga kalalakihan. Umalis ang mga ito kahit wala pang naririnig na ipapagawa si Badong. Magluluto daw sila ng sopas para may makain sa unang gabi ng lamay ni Kapitana. Palihim na nagmasid sina Bayaw, naglabas ng ilang galon ng tuba itong si Badong na parabang ito ang may-ari ng bahay. Samantala, walang makikitang reaksyon sa mukha ni Kapitan. Pinag-aralan na yata nito na maging matigas at manhid sa harap ng mga taong kinasusuklaman. Pinag-aralan ni Bayaw ang mga kilos ng mga tao, maging ang pag-uusap ng mga ito sa pamamagitan ng mga makahulugang tinginan, hanggang sa isang batang babae ang tumabi sa kasama ni Bayaw. Pilit ito nagpapakarga sa sundalo. Ngunit nag-alangan ang sundalo dahil na rin sa kakaibang itsura ng bata. Nanlilimahid ang mukha nito na tila pulang likido. Natuyo ito sa gilid ng bibig ng bata. Maging ang malansang amoy nito at hindi pangkaraniwang haba ng mga kuko. Namalayan na lang ng mga sundalo na nakatingin lahat sa kanya ang mga taong naroroon sa burol. Napilitan itong kargahin ang bata nang ngumiti ito sa kanya at kitang-kita niya ang putol-putol nitong ngipin. Halos nangingitim na ang gilagid ng bata. Nagulat sila nang biglang tumalon ang bata mula sa kamay ng sundalo at nakarating ito sa tabi ng nakabukas na kabaong ni Kapitana. Hindi makapaniwala ang grupo ni Bayaw nang dumungaw ang bata sa bangkay at walang pag-aalilangan itong dinukot ang puso ni Kapitana. Hindi pa nakaka-recover sa ginawa ng bata si Bayaw nang bigla nitong kinain ang puso ni Kapitana. Hindi na kinaya ng mga kasama ni Bayaw ang senaryo. Nagtakbuhan na ang mga ito sa gilid ng bakod at sabay-sabay na silang sumuka dahil sa labis na pandidiri. Nanatili pa rin kalmado si Bayaw pero alerto siya sa kanyang mga kasama. Napakawalang puso at gawain ng demonyo ang ginawa ng bata. Wala man lang nag-react sa mga taong naroroon nang muli siyang lumingon sa bangkay ni Kapitana at pinagsaluhan na ang katawan nito ng mga kabataang aswang. Mula sa kinauupuan ni Badong ay nakipagtitigan si Bayaw sa matatalim nitong mga tingin. Batid ni Bayaw na wala silang laban kapag pinagtulungan sila ng mga tauhan ni Badong. Nang makabalik na sa upuan ang kanyang apat na kasama, nagpaalam si Bayaw na gagamit lang ng banyo. Nasa loob ng bahay ni Kapitana ang banyo, kaya nagawang ihanda ni Bayaw ang mga kakailanganin. Palalim na ang gabi, tiyak na hindi sila bubuhayin ng mga aswang. Tulad ng mga ibinili ng matandang lalaki sa kanya, naghaplas ng pinagsamang katas ng bawang at kalamansi sa buong katawan si Bayaw. Takot daw ang mga aswang sa amoy nito, kaya hindi sila basta-basta makakain ng mga to. Maging ang matalim na aserong kutsilyo ay hinanda niya na. Ibinabad daw ito ng mahabang panahon sa isang uri ng lason na kapag pumasok sa isang sugat o laman ay siguradong madaling kakalat ang lason sa katawan nito. Manghihina muna ang aswang at unti-unting mapaparalisa ang buong katawan nito hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Matapos gawin ang dapat ay naglakad na ng normal si Bayaw. Nagsalita siya ng lingwahe ng mga sundalo lang ang nakakaintindi. Tumingin lang sa kanya ang kanyang mga kasama. Maya-maya pa, isang malaking kawa ang magkakatulong na buhat-buhat ng mga kalalakihan. Inilapag ito sa malaking mesa kung saan ay malapit sina Bayaw. Naglulutangan ang mga inihahalong rekado sa naturang niluto. Takam na ang mga taga-baryo na naroroon at tila isang uri ng pabango na sinisinghot-singhot ng mga ito ang amoy ng bagong luto sa malaking kawa. Inutusan ni Badong ang mga kasamahan na sandukan ng pagkain ang grupo ni Bayaw. Agad naman na sumunod ang ilang kababaihan hanggang sa tigi-isa ng mangkok silang inabutan ng pagkain. Kahit kumakalam ang kanilang sikmura ay pinigil nilang huwag tumikim, paniguradong laman ng tao ang niluto ng mga aswang. Lumingon si Bayaw para tignan si Kapitan na napamaang siya nang makita nito na sarap na kumakain si Kapitan.
Pagkatapos kumain ay tumayo si Kapitan. Ilang sandali pa ay naglabas ito ng maraming tuba na nakalagay sa mga galon. Inalok nito sina Bayaw ngunit nagdahilan sila. Alam nila na may inihahalo si Kapitan sa mga tuba. Pinutakte ng mga kalalakihan ang tuba. Inakala nila na bukal sa loob ni Kapitan ang pagpapainom sa kanila. Maghahating gabi na nang isa-isang nawala ang mga nakikipaglamay. Tulad ng sinabi ng Kapitan, kukuyugin sila ng mga aswang. Mabilis na sinarado ni Bayaw ang pintuan ng bahay ni Kapitan. Iniwan nila sa labas ang bangkay ng asawa ni Kapitan. Di nagtagal, nakarinig na sila ng malalakas na kaluskos sa mga dingding. Maging ang malalakas na paghingal ng kung anuman sa labas ng dingding ay kanilang dinig. Hanggang sa malalakas na katok sa pintuan ang nagpagulat kay Kapitan. Alam niyang si Badong yun. Mabilis niyang kinausap si Bayaw na pumwesto sa bawat sulok ng bahay. Nang sumilip si Bayaw sa siwang ng dingding, kitang-kita niya ang hindi mabilang na mga aswang. May mga matatanda at bata na nakapaligid sa buong bahay. Pabalasik ang anyo ng mga to. Nanlilisik ang mga pulang-pulang mga mata, mahahaba ang kuko at matatalim ang mga ngipin. Natiyak nila na hindi nga sila bubuhayin ni Badong. Kaya naman sila ay makikipagsabayan na lang. Maya-maya pa pinakawala ni Bayaw ang ibon na nasa hawla. Hindi niya alam kung totoo ba ang kaya nitong humingi ng tulong sa matandang lalaki. Nakatutok ang baril sa ulo ni Badong. Mula sa siwang ay abala ito sa pagmamando sa mga kasamahan. Sabay-sabay na sinalakay ng mga aswang ang bahay ni Kapitan. Sinisira nila ang bubong at dinding. Sunod-sunod na putok naman ang nagpatumba sa ibang mga aswang, habang ang iba ay unti-unti nang nagtutumbahan sa lupa. Tumalab na ang lason na inilagay ni Kapitan sa mga tuba na pinainom naman niya sa mga taga-baryo. Galit na galit si Badong. Alam nito na nilaso ni Kapitan ang mga kasamahan niya. Tuluyan na ngang nasira ang mga dingding. Naging hudyat yun para sabay-sabay na pasukin ang loob. Subalit hampas doon hampas dito ang nangyari sa tulong ng sinturon na ibinigay kay Bayaw ng matandang lalaki. Marami na ang lalaga sa grupo ni Badong. Hindi niya akalain na may mga baril pala ang mga dayuhan. Ilang sandali pa ang lumipas, nakarinig na sila ng mga boses mula sa bukana ng baryo. Hindi mabilang na taong bayan, mga pulis at grupo ng matanda na nakausap nila sa bayan. Ayon sa matanda, naghahanap lang talaga siya ng mga taong maaaring tumulong sa kanya. Halos malipol na nila ang mga aswang. Napaluha si Bayaw para sa mga taong nasaktan. Nagbuwis ng buhay para sa pagpuksa sa grupo ni Badong. Sa pagtutulungan na ginawa ng mga taong bayan at kapulisan, tuluyan nang nalipol ang grupo ni Badong. Subalit nakatakas daw si Badong at siyang nagpakabalalo sa grupo ni Bayaw. Pinalaya na nila ang mga bihag. Natuklasan nila ang isang tagong yungib malapit sa baryo. At sa loob ng yungib ay kitang-kita nila ang mga pulis na naka-uniforme pa. May mga kabataan din at matatanda na ayon kay Kapitan ay mga dayo. Pinalikas na ni Kapitan ang mga taong baryo. Tiyak na patuloy na mag-aasik ng lagim si Badong, kaya pinasulog na ni Kapitan ang mga bahay sa loob ng baryo na yon. Naging usap-usapan sa buong bayan ang pagkakalipol sa mga aswang. Nagpapasalamat ang grupo ni Bayaw sa matandang lalaki. Namatay pala ang asawa at anak ng matanda. Dahil yun sa paghahatid ng paninda kina Kapitan sa baryo Di Masupil. Magmula noon ay hindi tumigil ang matanda sa pagsubaybay sa grupo ni Badong. Hanggang ilang araw ang lumipas, nabalitaan nila na patay na rin si Badong. Natagpuan daw ang katawan nito sa gilid ng isang ilog. Naalala ni Kapitan na matinding lason pala ang nailagay niya sa tuba. Magmula noon ay naging payapa na ang buong bayan. Huminto na rin ang taong bayan sa mga usap-usapan sa mga aswang. Masaya nang nagpaalam ang grupo ni Bayaw sa matandang tumulong sa kanila.
hanggang sa paglipas ng mga araw at taon, nagkahiwa-hiwalay na silang lahat ng grupo ni Bayaw. Subalit ang alaala ng nararanasan ni Bayaw noon ay hinding-hindi niya makakalimutan. Habang kinukwento niya sa amin ay napaluha pa si Bayaw. Naalala niya ang kanyang mag-iina sa probinsya. Mahigpit na niyakap ng aking asawa ang kanyang kuya Lucas. Noon lang niya naramdaman ang labis nitong pangungulila sa pamilya. Nagkaiyakan pa ang mga magkakapatid bago tuluyang umalis si Bayaw Lucas. Pagkatapos ng aming kasal ay niyaya ko nang bumalik sa Maynila ang aking asawa. Marami kami natutunan sa kapatid ng asawa ko. Matuloy lumipas ang mga araw, nagkaroon na rin kami ng anak ni Mrs. Paminsan-minsan, bumibisita si Bayaw Lucas. Nakasanayan na namin ang iba't ibang karanasan niya na palaging sinasabi sa amin ni Mrs. Sa paglipas ng mga taon, wala na sa serbisyo si Bayaw. Nananatili na ito sa probinsya ng Antique kasama ang kanyang buong pamilya at masayang namumuhay. Hanggang dito na lang ang aking sulat. Nawa ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Maraming salamat. More power sa channel mo.